Magandang araw sa inyo mga mahal kong ka-JMJs. Mga kasama natin sa paglalakbay kasama si Jesus, Maria at Jose. Ngayong araw, isang kwento ng isang lalaking lubos ng naligaw, sumausaw sa lahat ng bisyo gaya ng droga, alak, babae at kasalanan. Pero sa gitna ng kanyang kadiliman, may isang kamay na hindi bumitaw, ang kamay ng isang ina. Ang istorya na ating tutunghayan ngayon ay ang istorya ni Father Donald Calloway. Isang binatilyong parang wala ng direksyon sa buhay niya noon. Ito ang bibigyan natin ng buhay ngayon sa ating special episode na pinamamagatan From Darkness to Light, Real Catholic Conversions. Itong aming paglalayan, inabot ng pagkabagaba. Nung bata pa siya, iniwan siya ng tunay niyang ama at lumaking puno ng galit at lungkot. Kalaunan, ang ina niya ay muling nag-asawa ng isang Navy officer, kaya sila ay lumipat sa Japan. Pero doon, sa halip na gumanda ang buhay, mas lalo siyang nalubog. Sa edad na 11, unang beses niyang gumamit ng marijuana. Pagdating ng 15, adik na siya sa heroin at LSD. Pumasok siya sa mundo ng krimen at sindikato. Ang grupong ito ay ang tinatawag na Yakuza, isang mafia o sindikato underground sa Japan. Nagbebenta ng droga, nagpapakasasa sa babae, halos wala ng gabing walang alak, droga at kasalanan. Sa totoo lang, mga ka-JMJ, patapon na ang buhay ni Father Donald noon. Hindi niyan iniisip ng Diyos. Sa kanya parang wala ng saysay ang buhay niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagbabago ng lahat. Isang gabing ordinaryo, tahimik, walang bisyo, wala siyang magawa, nasa bahay lang. Nilibot niya ang paligid ng kwarto nang mapansin niya ang isang lumang libro sa kanilang bookshelf. Ang librong ito ay pinamamagatang The Queen of Peace Visits Medjugorje. Hindi siya mahilig sa religious stuff o kung anumang bagay patungkol sa relihiyon. Pero dahil sa pagkainip, binuksan niya ito. At habang binabasa niya ang kwento ng mga batang nakakita sa mahal na Berheng Maria sa Medjugorje, parang may unti-unting nabiyak sa puso ni Donald. Bigla siyang napahinto, napaisip, at tumulo ang luha na hindi niya mapigilan. Dahan-dahan siyang lumuhod hanggang sa magpatira pa siya sa sahig. Nanginginig, umiiyak, na hindi niya maipaliwanag. Pero may naramdaman siya, isang presensya, isang inang hindi siya iniwan.
sa pagitan ng kanyang hikbi at paghahagulhol, nasambit niya ang mga salitang, "Maria, tulungan mo ako. Gusto kong magbago, pero hindi ko alam." Ang pangyayaring iyon ay walang visyon o ng anumang ekstraordinaryo na pagpapakita sa kanya. Walang boses mula sa langit, pero ang gabing iyon ang naging simula ng kaniyang bagong buhay. Kinabukasan agad siyang nagtungo sa simbahan. Habang pinapanood niya ang pari na itinaas ang ostya at sinabi, "This is my body. Ito ang aking katawan." Parang may nayanig sa loob niya. Alam niya sa puso niya na iyon ay si Jesus, na totoo si Jesus at buhay si Jesus. Nagkunwari siya, pag-uwi niya, tinapon niya ang mga droga, sinunog ang masasamang gamit, tinanggal ang mga bastos na larawan at pinalitan ng krus, rosaryo at imahe ng mahal na birhen ang kaniyang nailagay sa kaniyang kwarto. Mga ka-GMJs, ang dating rebelde, ngayon ay pari na. Siya ngayon ay si Father Donald Galloway, isang Marian priest na naglalakbay sa buong mundo para ipahayag ang awa ng Diyos at ang kapangyarihan ng panalangin ng isang ina. Ka-GMJs, baka sa tingin mo wala ng pag-asa ang buhay mo, na masyado ka nang marumi, masyado ka nang malayo sa Diyos. Ito ang tandaan mo. May isang ina na hindi sumusuko sa iyo. Si Maria ang kamay na handang humawak kahit puno ka na ng sugat, na handang yumakap ng walang anumang kondisyon. At sa pamamagitan niya, makakabalik ka. Na kaya mo pa na yumakap ulit kay Jesus. Mga ka-GMJs, kung naantig ang puso niyo sa kwentong ito, paki-like, paki-share at subscribe na rin. Dahil sa susunod na episode, marami pa tayong tunay na kwento ng pag-asa at pagbabalik loob para sa atin, mga ka-GMJs. Ito ang inyong kaibigan sa pananampalataya, nagsasabing, hindi kailanman huli ang pagbabalik.